Yung nga yung ebanghelyo, ipinangaral kay Abraham, yun po isang, iniisip nga po namin ni Brother Roland kanina, tanong nga po niya, yung ebanghelyo, ipinangaral ng una kay Abraham. Tapos, lumabas ang 10 utos. Tapos, ebanghelyo uli. Bakit daw po hindi nagtuloy-tuloy na puro ebanghelyo? Kumbaga, na-sandwich yung 10 utos. Bakit po ganon? Hindi basahin mo yung yung Galacia, yung 3:8, ikokoma mo sa 17 yun. Eto po. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ito nga ang aking sinasabi. Ang isang pakikipagtipang... Ang nagsasabi na niyan, si Pablo. Opo. Basahin mo uli yung 8. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan, naaariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham, na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Sabi yan kay Abraham ng Diyos. Opo. O ando sa 17, sino naman ang may sabi? Ito nga ang aking sinasabi. Si Pablo na po ito. Oo. Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot nang makaraan ang 430 taon. Ano pat upang pawalang kabuluhan ang pangako. So meron ng tipan na napagtibay na ng una ng Diyos at yun ay ang tipan kay Abraham. Tama? Tama po. Na ang tipan na yun, ang pangakong kasama, sa iyo pagpapalain lahat ng bansa. Tama? Tama po. At yun ay ang ebanghelyo na ipinangaral na ng una kay Abraham, sabi ni Pablo. Tama? Tama po. Ngayon, nung pangaralan si Abraham, ano bang kalagayan ni Abraham nung pangaralan siya ng ebanghelyo? Basahin natin ang 4:8. Gayunman, ng panahong yaon, sa Roma 4:8. ito po, Roma 4:8, mapalad ang tao na sa kanya ay hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin, kay Abraham ay ibinilang na katwiran ang kanyang pananampalataya. Gis. Paano ngang ito'y ibinilang? Nang sa bagay nasa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. Nakita mo, nung ibilang si Abraham na lingkod ng Diyos at ibilang ang kanyang katwiran ng pananampalataya, hintil si Abraham. Opo. Hindi siya sa pagtutuli. Actually, dumating lang yung tipan ng pagtutuli nung mga mag-100 taon na si Abraham. Nakita mo? Yun lang siya nagpatuli. Nakukita mo ba yung punto ron, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Kaya nung sabihin kay Abraham, pagpapalain sa kanya lahat ng bansa, ay mga hintil ang ibig sabihin, lahat ng bansa.
Nung bigyan siya ng pangako, hintil siya, hindi naman siya Israelita eh. Kaya itong mga Israelita na yayabang-yabang sa kanila raw pangako, mga tanga. Ang pangako sa hintil sinabi una yan, hindi sa inyo. Amen. Bago nga kayo lumitaw na mga Hudyo, may pangako na sa mga hintil eh. O, ulitin natin ang 3:17. Ang Galasya. Ito nga ang aking sinasabi. Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ang 430 taon. Ano pa? Stop and talk a while. Let us think about that matter. Ito ang aking sinasabi, sabi ni Pablo. Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos, hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ng 430 taon. Saan nag-umpisa yung 430 taon? Nag-umpisa yon nung pagtibayin ng Diyos yung tipan na pinagtibay niya na ng una kay Abraham, yun ang Ebanghelyo. Hindi kayang inalipay nung kautusang sumipot after 430 years, yung tipan na pinagtibay ng Diyos kay Abraham. Ipinangaral na ang Ebanghelyo kay Abraham. So yung Ebanghelyo, ang tipan na kung saan may nung nakalagdang pangako ang Ebanghelyo na sa Ebanghelyo, aariing ganap ang lahat ng bansa sa daigdig, ang lahat ng mga hintil. No? Sa Ebanghelyo. Yung pangako na yon at saka yung tipan na yon, hindi pwedeng pawalang kabuluhan ng kautosang sumipot pagkaraan ng 430 taon. So, nung sabihin ng Diyos kay Abraham, nangako ang Diyos, sa'yo, pagpapalain ko lahat ng bansa sa daigdig. Mula nun, bibilang ka na ng 430 years. Kaya, yung 430 years na yon, doon nag-umpisa doon sa pagtitibay ng unang tipan. Pagkaraan ng 430 taon, may sumipot na kautusan. Yun nga yung after 430 years na ang mga anak ni Israel ay naalipin sa namayan sa Egypto. Pagkatapos ng 430 years, 12:40 ng Exodo, pakibasa. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinakipamayan nila sa Ehipto ay 430 taon. 41. At nangyari, sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding yaon ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Nakita mo, sa katapusan ng 430 years, ang lahat ng hukbo ng Panginoon umalis sa Egypto, punta sa Sinai, tumanggap ng kautusan. Yung kautusan na yun, yung 10 utos na nakasulat sa 2 tapyas na bato, na sumipot pagkaraan ng 430 taon ng pagtibayin ng Panginoon ng tipan niya kay Abraham na ang sabi niya, pagpapalain sa iyo ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Yun ang tipan, yung Ebanghelyo. So yung Ebanghelyo, mas mabisa kaysa doon sa kautusang sumipot after 430 years. Kasi hindi kayang baliwalain nung kautusang sumipot pagkaraan ng 430 taon, yung tipa na pinagtibay na ng una ng Diyos kay Abraham. Na yun nga ang aral ng Ebanghelyo na magliligtas sa lahat ng mga bansa sa daigdig. Nakikita mo yung punto na yun, Sis Luz? Opo, Brother Eli, awa ng Diyos, naintindihan ko po yun, yung sinasabi nyo, na yung kautusan na yon, yung Ebanghelyo, mas matibay po yon, hindi sa pwedeng pawalang kabuluhan, nung kautusang 10 utos, na lumitaw lang after 430 years. Hindi po pwedeng inalipay po noon. Yun, para ipakita ang tibay noon,
Yung kautusan kasing sumipot pagkaraan ng 430 taon, meron siyang mga palatuntunan na kontra dun sa tipan na yun kay Abraham. May kontra po? Ano pong kontra? Kasi si Abraham kumakain ng baboy eh. Opo. Naniniwala ka bang kumakain ng baboy si Abraham, Sis Luz? Opo. Basahin natin ang pruweba. Pati nga si Noe kumakain ng baboy eh. Sa Genesis, Kapitulo 9, versikulo 2. Umpisahan na natin sa 1 para mahaba. At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay binibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Kita mo, magiging pagkain niya lahat ng gumagalaw, pati palaka. Tama po. Gumagalaw ang palaka eh. Pwede bang kainin ni Noe ang palaka? Pwede po. Ang akas. Pwede rin po. Okay. Yan ang aral ng Ebanghelyo eh. Sabi ni Pablo later eh, bawat nilikha ng Diyos mabuti, walang nararapat itakwil. Tama? Tama po. O ngayon, nung dumating yung 430 taon, naglabas ng kautusan ang anghel. At ang sabi ng anghel, huwag kayong kakain ng baboy. Mumunguya, ay may baakang pa, pero hindi mumunguya, karumalduman sa inyo. Karumalduman sa inyo. Ang sabi ng batas na ibinigay ng anghel sa Israel. Kaya bang ipawalang kabuluhan yung tipang nauna pa doon? Hindi. Bandang huli nga, yung palatuntunan na yan tungkol sa mga pagkain, pag-inom at paglilinis, inalis. Kasi sabi ni Pablo sa 9:10 ng Hebreo, basahin mo. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Tamo, palatuntunan lang naman ukol sa laman yun eh. Ang gusto lang ng Diyos, ang Israelita, kasi siyang unang bayang naglingkod sa Kanya, gawin niyang healthy. Healthy. At panahon na yun, wala pa namang mga naiimbento ang tao na mga pangkontra dun sa mga maibibigay na sakit ng mga iba-ibang masasamang yung mga pagkain ng mga iba-ibang bagay, ano? Kaya, to maintain the health of the Israelites, ipinagbawal sa kanila ng Diyos ang maraming mga pagbabal-bawal na kung ano-ano. Pero, hindi kayang pawalang kabuluhan nun yung tipang na nasa pinangaral ng una kay Abraham. Kasi magkakakontra eh. Bawal ng baboy. Kay Noe, hindi naman bawal. Kay Abraham, hindi naman bawal. Sa Israel, bawal. Actually nga, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hindi naman, wala namang utos na bawal na kung ano-ano eh. Nung lumabas lang yan, nung makaraan ng 430 years, nang ilabas sila sa Ehipto, pinagbawal ng Diyos sa kanilang mga kung ano-anong bawal na yun, dahil yun para lang sa Israel. Pero yung Ebanghelyo na hindi naman nagbabawal ng kung ano-ano na yun, dahil yun naman palatuntunan lang sa laman, hindi kayang pawalang bisa nung kautusang sumipot ng 430 taon. Yung unang tipan kay Abraham na kay Abraham ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa daigdig. Mas importante po yung Ebanghelyo. Kaya nga, parang may kumukontra, parang kontra yung 10 utos doon sa Ebanghelyo, doon sa punto po ng pagkain.
Doon po tayo nanggaling. punto. Hindi lang sa pagkain, maraming punto na magkakontra ang Ebanghelyo at saka yung mga batas na naibigay sa Israel. Kasi sa Israel, bawal makipag-usap sa mga hintil, bawal makikain sa mga hintil. O pagdating ng Ebanghelyo hindi naman bawal yun kasi hindi naman nagtatangi ang Diyos ng mga tao, sabi kay Pedro O kaya sabi kay Pedro, kumain ka niyan, magpatay ka. Sagot ni Pedro, Panginoon, kahit kailan di ako kumain ng karumal-dumal. Sabi naman ng Diyos, Hoy, magaling. Magaling na lalaki. Ang nilinis ng Diyos, wag mo nga ipalagay na marumi. Sabi ng pangitain, di ba? Opo. Ang paniwala ng Israelita, napakalilinis nila nilinis na ng Diyos yan, wag mong ipalagay na marumi. Ang sabi. Kasi sabi naman ni Pablo, bawat nilalang ng Diyos mabuti, walang nararapat itakwil, sapagkat nililinis, pinababanal sa pamamagitan ng panalangin at ng salita ng Diyos. Kaya, sasabihin na sa Badista, bawal ang baboy. Hindi raw maliligtas yung kumakain ng baboy sa daga. Tama yun. Hindi maliligtas yung kumakain ng baboy at daga nung maibigay na yung sa Israelita yun. Hindi talaga maliligtas yung kumakain ng baboy at daga. Pero bago yung kautusan, wala pang kasalanan noon. Nung hindi pa binibigay yung kautusan na yun sa Israel. Kaya kung halimbawa si Abraham kumain ng daga, pakialam mo, lingkod ng Diyos yun. Hindi naman yun. Di ba, kapatid na Luz? Opo, ganoon nga po. Nung ariing ganap si Abraham, wala pa naman sa kanya yung pagtutuli. Hindi pa siya sa pagtutuli, hintil pa siya. Kaya nga si Abraham, naging ama ng lahat ng bansa. Ano ibig sabihin? Naging ama siya ng pagtutuli, pero una siyang naging ama ng di pagtutuli. Kaya pagtutuli ka, di ka pagtutuli, anak ka pa rin ni Abraham pagdating sa kaligtasan. Di ba ganon? Amen po. Aling ko isang magandang dapat natutunan, yung sinabi ni Pablo na sa 4:8-9 ng Galacia, pakinggan mo. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos, bakit muling nagbabalik kayo doon, ayan nga, sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin. Yes. Ipinangingili ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Kita mo na, kung ikaw ngayon si Israelita ka, napakinggan mo si Pablo, hindi mo kaya patayin si Pablo? Totoo po yun, magagalit po talaga sila kay Pablo kasi sabi ni Pablo, yung kanilang sinunod, mahihina at walang bisang pasimulang aral. Parang insulto po kasi sa kanila yun yung sinabi ni Pablo na yun. Mahihina yung aral na inyong sinunod kasi nung panahon na yun, sa hindi nyo pagkakilala sa Diyos, nasa pagkaalipin kayo ng sa katutubo hindi tunay na Diyos. Biro mo, hindi tunay na Diyos talaga naman yung mga anghel Tunay na Diyos ba yun? Luluhod-luhod si Gideon sa Diyos Nakita niya, ang anghel ng Panginoon, nakita niya, o Panginoon Diyos, lumuhod, sumamba siya. Basahin natin yung ginawa ni Gideon. 6:22. At nakita ni Gideon na siya ang anghel ng Panginoon. At sinabi ni Gideon, o Panginoong Diyos, sapagkat aking nakita ang anghel ng Panginoon na mukhaan. 23. At sinabi ng Panginoon sa kanya, kapayapaan ang sumaiyo, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Nung nakita niya,
Sabi ng angel, huwag ka matakot. Kapayapaan sumayon, hindi ka mamamatay. Eh bakit di mamamatay? Hindi naman siya kasi talaga tunay na Diyos eh. Oo nga po. Kasi ang Diyos tunay na Diyos, pag nakita, mamatay ka eh. Siya, nakita siya. Huwag ka matakot dito, hindi ka mamamatay. Pero hindi naman niya sinabi, hindi ako tunay na Diyos. Hindi niya sinasabi yun, kapatid na Luz. Opo. Hindi niya sinasabi. Kaya hindi alam ni Gideon na hindi siya yung tunay na Diyos. Pero, paniwala ni Gideon talagang tunay na Diyos siya. Sumasumamba pa siya. Nagtayo pa nga siya ng dambana eh. Para dun sa nakita niyang anghel eh. At tinawag niya pa nga yung Jehovah sa lumi. O, kita mo? Ngayon, ang ibig ko sabihin, sila nasa pagkaalipin sa hindi tunay na Diyos. Dadapot na yun. Sabi ni Pablo, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o lalong mabuting sabihin, nakikilala kayo ng Diyos, at kayo nagbabalik ulit dun sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na ipinangingili ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nagbabalik kayo niyan sa pagkaalipin. O kita mo, aral pala ng pagkaalipin yun eh. Yung mga pangingili ng araw, taon, buwan, saka yung mga sabadista, nakakaawang mga tao, napagluloko niyan, babaeng walang yan na yan si Ellen G. White. Naku po, patawarin ako talaga. Kasi namimit ko yung mga taong napagluloko eh. Napakahirap mo lang paliwanagan. Naloko na eh, naging, kagaya ng si Beth Valentin dun sa kasi kami nung doon sa programa ni Manolo, napakatitindi ng, alam na nilang, hindi na sila makakasagot, pipilit pa rin yung doktrina nilang mali. Ngayon, ang gusto kong maipunto sa mga kapatid, yung sinabi mismo ni Pablo itong mga Israelitang ito, sa hindi nila pagkakilala sa tunay na Diyos, nasa ilalim sila ng mga hindi tunay na Diyos. No. Ngayon ikang nakilala nyo na ang Diyos. Ba't kayo bumabalik doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral? Pinangingili ninyo ang araw, buwan, taon at mga panahon. Natatakot ako sa inyo, sabi ni Pablo, baka nagpatagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Bakit mawawalan ng kabuluhan? Basahin natin yung Colosas 2:16 hanggang 18. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Na isang... Bawal nang ahatulan mo pa yung kapatid tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa kapistahan, sa bagong buwan, sa araw ng Sabat. Matahatulan mo, wala na yan eh. Yung batas na yan na binigay sa Israel eh. Ang katunayan, napawalang kabuluhan na yan ng Ebanghelyo. Hindi kayang pawalang kabuluhan yung mga kautusan na yung sumipot ng 430 taon, yung unang tipan na pinagtibay na ng Diyos ng una kay Abraham, yun nga Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ang makapagpapawalang kabuluhan dyan sa tipan na yan. Bakit? Ang paliwanag ni Pablo, dun sa mga nangingili ng Sabado at nagumahatol, huwag kayong humatol tungkol sa pagkain, pag-inom, tungkol sa bagong buwan, sa Sabat, sa kapistahan, na yan ay anino ng bagay na magsisidating. Nung yan ay itinutupad ng Israel, yung mga Sabat na yan, mga pista na yan, pangingili na yan, merong bagay na darating na hindi nila alam. Alin yun? Yung katawan ay kay Kristo, yung reality ang dadating si Kristo. Anino lang yung mga batas na yan at mga palatuntunan sa Israel. Anino yan, nung tunay na reality, yung katawan, yung pinanggagalingan ng anino, yung katawan, ay si Kristo. So ang real thing, si Kristo. The reality is Christ. And those things that the Israelites have fulfilled is just a shadow of the thing to come after their dispensation. And the thing to come is Christ, the bodies of Christ. Kaya yung mga batas na yon, anino lang. Ba't mo naman babalikan pa yung anino? Eto na yung pinanggagalingan ng anino.
Ayan, sabi din sa Pablo sa 18, huwag kayong manakawan ng gantimpala sa kusang pagpapakababa at pagsamba sa anghel. Kasi tantamount sa pagsamba sa anghel, yung pagsunod mo dun sa kautusang ipinatupad ng mga anghel sa Israel. Hindi ba ganun yun, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Mananakawan ka ng gantimpala kapag kasasamba ka sa anghel o susunod ka sa anghel. Ang kahulugan kasi ng pagsamba, pagsunod eh. Kaya nga sabi ni Kristo sa Marcos walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng aral ng mga utos ng tao. So parang sumusunod ka, sumasamba ka sa tao pag ang sinusunod mo, utos ng tao. Pagka sinusunod mo yung utos ng anghel, di ba tantamount na sumasamba ka sa anghel? Tapos na yun Gone are the days when angel can be worshipped. Now, pagdating ni Kristo, pati angels magwo-worship kay Kristo. Kaya nag-change 1:5 ng Ebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadalan niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ayan, tinan mo nung araw ang sinasamba anghel. Pero nung dinala niya na si Kristo sa sangkalupaan, nag-umpisa na yung Christian era, si Kristo sambahin naman ang lahat ng anghel. Ano ibig sabihin? Yung mga tao nung araw sinasamba anghel. Ngayon, dumating si Kristo, yung sumasamba ngayon kay Kristo, sino ngayon sasambahin mo? Si Kristo. Naintindihan mo ba punto ko, Sis Luz? Opo, dapat si Kristo na po. Kasi kung yung sinasamba dati, sumasamba na kay Kristo, mas mataas si Kristo. Dapat hindi na nila sambahin yung anghel ngayon dahil yung anghel mismo, sumasamba na po kay Kristo. Yun. Patawarin ako ng anghel ni Abraham at saka ni Isaac at ni Jacob. Kung ako man ay nagsasalita ng ganito. Ito'y atas ng pananampalatayang natutunan ko sa ministro ng mga hintil na si Apostol Pablo. Nung dalhin yung panganay sa sangkalupaan, sinabing sambahin siya ng lahat ng anghel ng Diyos. Si Kristo yun wala namang pinagsabihang anghel na ikaw ay aking anak. Kaya mas mataas si Kristo. Siya anak wala namang anghel na sinabihan ng Diyos, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Walang ipinanganak na anghel ng Diyos. Ang lahat ng anghel, nilikha ng Diyos, pero hindi niya ipinanganak. Ang pinanganak niya lang si Kristo. Kung ito lang ang pinagsabihang ikaw ay aking anak, kaya nung daling niya yung kanyang anak, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ngayon, kung itutuloy natin, sa 1:6, ulitin mo. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. 7. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, iyaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. At tinan mo, sinasabi tungkol sa mga anghel. Yung mga anghel hangin yan. Hangin, kailangan sa pagpapaningas ng apoy nung panahon ng mga tandang tipan, sa panahon ng Israel. Kasi yung hangin, kailangan niya para magningas yung apoy ang ministro, alab ng apoy, para yung alab ay masustinyan, kailangan may hangin, di ba? May oxygen. Pagka walang oxygen, hindi magsisindi yung alab ng apoy. Ngayon, nung panahong Israelyan na yung anghel ang hangin na tagapagpaalab dun sa alab ng apoy. Pagdating ng anak, basahin natin ngayon ang 1:7 ulit, tapos tuloy natin sa 8. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi,
ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Tungkol sa anghel, mga hangin lang na taga-pagpaningas dun sa alab ng apoy na sa kanyang mga ministro. Pero ngunit tungkol sa anak, sinasabi, ang luklukan mo, O Diyos. Diyos pala yung anak kapatid na Luz sino kaya mas mataas dyan? Yung anghel na tagapagpaningas doon sa alab ng apoy sa mga ministro ng matandang tipan? O yung anak mismo na Diyos, sapagkat yung ama niya ay Diyos, siya ay Diyos, siya naman ang tagapagpaningas ngayon ng alab ng apoy sa mga ministro ng bagong tipan. Nakikita mo ba, nare-realize mo ba yung malaking pagkakaiba, kapatid na Luz? Opo, Brad Eli, napakalaki po talaga ng pagkakaiba. Kasi yung mga anghel, mga hangin po yun na kailangan para magningas yung apoy, yung ministro, yung sinasabi po sa 7. Pero yung anak, Diyos po yun di hamak naman talagang mas mataas po yung anak kaysa dun sa hangin. Na yun mga hangin, yun nga po yung anghel. Napakalaki po ng pagkakaiba nun, napakataas po ni Kristo, hindi po pwedeng ikumpara dun sa level ng mga anghel na yon. Kaya nga po, Yung kasing anghel, tagapagpaningas ng hangin para ma-maintain yung alab ng apoy sa mga tagapangasiwa ng Diyos sa panahon ng Israelita. Si Kristo ngayon ay Diyos. Ang Diyos sabi, isang apoy na mamumugnaw. Ito'y apoy na kahit walang hangin hindi mapapatay, kapatid na Luz. tama po, hindi po kailangan ito ng hangin. Dahil ang Diyos natin ay apoy mismo na mamumugnaw. A consuming fire, ang sabi sa Hebrews 12:29. Si Kristo, si Kristo ay apoy, kapatid na Luz. Opo. Siya mismo yung apoy, hindi mo na kailangan yung anghel na hangin para paalabin naglalagablab na apoy ito dapat nating makita. 12:29, consuming fire. Alam mo ba kahulugan ng consuming fire, Sis Luz? Opo, nakaka-consume po talaga siya, nakagumugunaw, nakakatupo. Yun. Basahin yung 12:29 ng Hebreo sa English. For our God is a consuming fire. Ayan. Kaya may hangin, kaya wala. Kailangan ba ni Kristo yung anghel para maglingas yung apoy na yan? Hindi kailangan yun. Nagpapakita yan ng napakalaking pagkakaiba ng panahong Israelita sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo.